So simulan na natin ang ating unang topic ha. Ito ngang sinabi ni former President Duterte. Tinanong siya dito sa mga media kung ano ang masasabi mo patungkol dito sa issue ng mga pilit nilang ililink itong si Tatay Digong kay Garma. Okay? So, ni-real talk sila ni former President Duterte. Hindi napahiya na naman itong Quadcom na ito. Di ba? Dahil dyan sa mga gusto nyong patunayan, Quadcom, tuloy, napahiya na kayo. Di ba? Ako pa sa inyo, huminto na kayo dyan sa mga kapraningan ninyo. Di ba? O heto, ipapakita natin itong interview ni Duterte. Yung mga congressmen na yung pilit nila na nililink kayo romantically ni Colonel Garma. Any reaction to that? Sabi nila na Kung pilit kayo na may relasyon daw kayo. Romantically? Yeah. romantically link bang lang kaya? Oh, anong totoo doon? Romantically link lang. Hindi siya, diretsuhan ko na yan. Sabi nila, Tinanong siya kung meron ba silang relasyon ni Garma. Ayan, ini-real talk sila. nag-intercourse kami, sexual intercourse. Hindi, kaya sabi tatanungin mo sila. Sabi ko nagtatanong si Duterte, ba daw may? Hoy, mga taga-Quadcom, ano bang ibig niyong sabihin? Tinatanong kayo ni former President Duterte. Meron bang nangyari? Straight talk na ito galing kay former President Duterte. Meron bang nangyaring ganyan? Kayong mga taga-Quadcom na mga representative? Ang hirap sa inyo, puro kayo paninira. Yan ang napala ninyo sa kasipsipan nyo. Dahil sip-sip kayo, pilit nyong inilink. Ayan, nireal talk kayo ni former President Duterte. Pilit nyong lagyan ng kulay na itong si Garma ay malapit kay Duterte. May relasyon sila. Nag-intercourse ba itong dalawang ito? Tinatanong kayo. Yun ba ang ibig nyong sabihin? Yan ang hirap sa inyo Yan ang hirap sa inyo. Kung kayo po ang titirahin, galit na galit kayo. Iinit talaga ang ulo ninyo. Pero kapag si former President Duterte ang titirahin nyo, wala lang sa inyo. Diba? Ngayon, binabalik ngayon. Hinahamon kayo ni former President Duterte. Bakit? Anong ibig niyong sabihin? Meron bang intercourse na nangyari? Binisaya pa ito ni former President Duterte. Keso lang, kung manood kayo doon sa live ko kahapon, ni-replay ko ito. Doon, talagang binisaya ni Duterte. May nangyari bang sa kanilang dalawa? Huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Bakit unti-unti nyong ililink silang dalawa? Para bang magmukha silang may kasalanan? Tama ba yung ginagawa ninyo? Sa ganyang mga style ninyo, matino na kayong mga kongresista dyan sa ginawa ninyo? Yan ba ang gusto nyong yan ba ang gustong na hahanga ang tao sa inyo sa ganyang pamamaraan? Issue kayo Di ba? Pilit ninyong bigyang kasalanan itong ating former president. Pero, hindi na kayo nag-iisip. Hindi kayo nag-iisip kung totoo ba ito o hindi. Basta lang kayo makatanong. Umiiyak na nga si Garma dyan. Naaawa na nga kami. Nagtatrabaho lamang si Garma. Kasi itong Quadcom na ito, ang layunin nyo, ipabagsak ang mga Duterte. Yeah? So,
In-straight talk na kayo ni Duterte. Bakit? May nangyari ba sa amin? May nagganon ba? Yan ang sabi ni Duterte. May ganun bang nangyari? Tanungin nyo si Duterte ulit para mapahiya kayo. Use the word. Relasyon man ka. Yung mga ganun-ganun na patapsing yun. Diretsuhin na natin. Nagkauyab ba yan sila ni Duterte o ba ni Duterte si Garma? Sa Bisaya yun, sex yun ha, ang ibig niyang sabihin. May sex bang nangyari sa kanilang dalawa? Diretso na. Oy, Ma'am Migs Duhina, good morning Sir Don Mars at ayun, yung ating secretary ng mga moderators. Parinig mo yan sa public. Mahilig kayo sa chismis kayo eh. Lahat ng pulis malapit talaga sa akin. Alam ninyo taga Davao na ang pulis magkakaso lalo na in the performance of duty. Akin talaga yan. So, alam nyo, makikita kasi ang pattern ng mga taga-Quadcom eh. Kasi, para sa akin ha, itong si Garma, nagtatrabaho lang talaga ito. Dati nang sinabi ni former President Duterte na lahat ng mga kapulisan, especially sa Davao, ano yan? May ano talaga sila. Close talaga niya ang mga pulis. Dahil, alam natin, dati nang sinabi ni former President Duterte, mahal niya ang mga kapulisan natin. Okay? Marami kasing hindi naniniwala kay former President Duterte. Maanghang ang kanyang mga salita. Bastos ang kanyang bibig magsalita. Pero, when it comes to work, professional yan si former President Duterte. Never yan Never yan nambabastos ng mga babae. Galit lang itong si former President Duterte sa mga kriminal. Yan ang misinterpretation ng ilang mga tao. Pero alam ko alam kong itong mga kongresista na ito, itong mga Quadcom representatives na ito, alam kong kilala ninyo kung ano ang ugali ni Duterte. Pero, dahil sa kasipsipan ninyo, dahil sa ugali ninyong sip-sip, yung isa-isa pa yan, si Paduano, ang yabang-yabang. Kung hindi niya magugustuhan ang sagot ng mga resource person, iko-contempt niya kaagad. Yung mga tanong mo, Paduano, ang babaw ng mga tanong mo. Hindi nga kami makikita na meron kayong fairness sa pagtatanong ninyo dyan sa mga resource person ninyo. Di ko nga alam kung ano ang layunin nitong Quadcom na ito. Param namang walang patutunguhan ito eh. Hindi kayo matino sa inyong mga pagtatanong. Hindi kayo matino sa inyong paghihiring. That's my opinion Kung para sa iba, para sa mga loyalista, matino yung ginagawa mo nyo, okay, walang problema. Pero sa amin, wala. Wala sa katinuan. Paulit-ulit, there are a lot of time wasted. Kaya nga si Attorney Harry Roque, ayaw nang bumalik dyan. Si VP Sara, ayaw nang bumalik dyan. Bakit hindi nyo kaya maitanong yung mga questions ninyo sa isang araw? Di ba? Kasi paulit-ulit. Ayaw na nilang pumunta dyan kasi tinatrabaho ninyo Pinapahiya ninyo sa media Nakikita yung pattern. So ngayon, si Duterte, ang punteriya nila dito kay Duterte ay i-link itong si Garma na meron silang relasyon ni Duterte. Dinidiretso na ni Duterte kasi naggamit man sila ng word na romantic relationship. So tinanong sa Duterte, ibig niyo bang sabihin may ganong nangyari? May sex na nangyari or intercourse? Di ba? Sige, ibalik nyo sa, sabi ni Duterte, ibalik nyo sa kanila. Ipatanong nila sa akin yan.
O para mapahiya kayo. Huwag na tayong magbulahan rito. Sa mga patapsing-tapsing na mga tanong ninyo, para ilinlang ang taong bayan, hindi na po naniniwala ang taong bayan dyan. Hindi na naniniwala because kilala na namin ang mga kilos ninyo, ang mga galawan ninyo. Nasusuka na nga kami sa inyo. Kayo diyang mga representatives. Nasusuka kami kasi it's very obvious na namumulitika kayo. At ito ba ang mga taong dapat nating iboto? Itong mga kongresista na ito? Ha? You better think twice, taong bayan, kung ito ba ang mga taong dapat nyong iboto. Kasi nagsasayang lang po tayo ng pera, enerhiya, kung itong mga taong ito ay ating iboto. Kasi wala silang magawa. Hearing ng hearing. Gagasta ang tao ng pera dyan sa mga hearing nila. At the end of the day, it will not help sa mga problema natin sa Pilipinas. Kaya nga sabi ng ibang mga vloggers, bakit hindi nyo imbestigahan yung flood control project na yan? Bakit ito ang tinututukan ninyo? Na itong mga nangyayaring ito, tapos na ito. Na-solve na ito noon. Ang dami ng mga inosenteng tao na nasisave dahil sa programa na sa ginawa ni former President Duterte. Tapos ngayon, pag initan ninyo. Di ba? Anong gusto nyong palabasin? Bakit hindi nyo tututukan ang basic na problema ngayon sa Pilipinas? Kayo na naman papalapit na December. Uulan na naman, babaha na naman. Tapos sasabihin na naman, ang dami na naman palusot ni PBBM. Ngayon nasira yung nabangga ng barko. O kung anong yung dredging. Gano'n na naman tayo. Try to think of it. Ang mga nakikita ngayon sa taong bayan, sa mainstream media, ito namang mainstream media, gusto talaga nila itong i-cover itong mga ganito itong mga issue na ito Hindi pa rin sila nakaget over sa popularity ng mga Duterte. Kaya, pilit ninyong i-link para kung may kasalanan si Duterte o trending na naman si Duterte. May kasalanan. Ito talagang si Duterte. Masamang tao. Sige, lahat ibuhos nyo na maging masama itong si former President Duterte. Ang tanong dyan, maniniwala pa ba ang taong bayan? Jane Bramley, hello po sa inyo, yung ating moderator present. Ang tanong, maniniwala pa ba ang taong bayan? Kasi nakikita naman namin kung ano yung mga pinagagawa ni Duterte sa Pilipinas. Sinong napahiya doon sa Pangil Bridge na yon? Di sila pa rin ang napahiya. It's the legacy of Duterte. Bakit yun na itayo? Diba? Ngayon, i-blame niyo itong mamang ito? Ibig nyo bang sabihin, palpak yung programa ni former President Duterte? At alam nyo, anong masasabi ko dito sa mga representatives at mga kongresista na ito? Sobrang sipsip at balimbing. Nung panahon po ni former President Duterte, itong mga kongresista na ito, itong mga representatives na ito, halos hahalik kay Duterte sa kasipsipan nila. Ngayon, na hindi na presidente itong si former President Duterte, hahalik naman sila dito sa Tetamba, itong buaya na ito. Hahalik na naman sila doon. Kasi, ganyan sila. Ganyan kabalimbing itong mga taong ito. Hindi na kayo natuto Diba? Si Gonzales, yan ang pinakaunang balimbing na kilala kong congressman. Ang kaso sa police na performance of duty, akin dyan ang mayor ako. Walang problema yan. Hanggang personal nila. Ngayon ko matatandaan ko nga noong panahon ni former President Duterte na mayor siya, alam naman natin ang sweldo ng mga kapulisan. At that time, sobrang baba ang kanilang mga sweldo. Imagine itong si former President Duterte. Sa kanya po, humihingi ng tulong itong mga kapulisan na ito kung magkakaproblema sila ng pera. Isa sa mga statement ni former President Duterte dati,
nung time na gumanon yung pulis, Tatay Digong, buntis na naman yung misis ko. Kasi mababa pa yung sahod ng mga pulis at that time. Kay Duterte po humihingi ng tulong. Kilala po ni former President Duterte kung ano yung mga galawan ng mga pulis. Meron rin ito mga sariling problema. Kaya nga, bakit ko ba nabanggit yan? Ibig sabihin, this mayor or this president wants to touch the hearts of these policemen. Kasi alam po ni former President Duterte na hindi po biro ang magiging pulis. Hindi po ganyan ka easy ang pagiging pulis. Tinataya nila ang kanilang buhay. Kaya every time na merong mga problema dyan, si former President Duterte o itong former mayor ng Davao na si Duterte, hahanapan talaga ng paraan para matulungan itong mga pulis na ito. So kung tatanungin nyo si Garma, may relasyon ba kayo ni Duterte? Are you close to Duterte? Yun ang mga tanong din nila, di ba? Sa Kongreso. Di sabi ni Duterte dito, lahat ng mga pulis, close ko. Kasi mahal ko yung mga pulis na yan. Kaya nga si VP Sara nagagalit si VP Sara, bakit tinanggal yung kanyang mga pulis na nakabantay sa kanya, nakilala na si VP Sara. Yan ang hindi nyo maiintindihan. Yan sa Quadcom na yan, wala. Di ba? Puro lang kayo chismis Tuda sila o may chismis na kami ni Garma sila. Nag-ingon si Mayor. Para wala na isamok. So, ang punto dito ang punto po ni former President dito, kung gagawa man kayo ng chismis, siguraduhin nyo na meron kayong ebidensya. Bakit nyo tatanungin si Garma kung may romantic relationship kayo kay Duterte? Bakit nyo tatanungin ng ganyan? Bakit? Nandyan ba kayo? Bakit? Sino bang magsabi? Bago nyo tatanungin, ikaw Paduano, ikaw yung mahilig magtanong, di ba? Bakit mo tatanungin ang isang bagay na wala ka mang ebidensya? Sino ba ang nagsabi sa inyo, Paduano? Bakit? Taga Davao ka ba? Bakit? Nandyan ka ba? Nung time na itong si Garma ay nagtatrabaho? May napapansin ka ba na inaakbayan ni Duterte itong si Garma? May napapansin ka ba na hinalikan o sweet itong si Duterte at si Garma? Gusto nyo lang itanong yan in front of the mainstream media para magduda ang tao. Huwag na tayong magbulan. Kasi yung tanong, safe kasi yung tanong May romantic relationship ba kayo ni Duterte, ikaw Garma? Di syempre, anong iisipin ng tao? Hala, may romantic relationship pala. Kahit hindi totoo yung tanong, magiging totoo sa mga BO-BO na mga loyalista. Alam naman natin ang mga loyalista, ang BO-BO ng mga isipan. Diba? Did you get what I mean? Taong bayan? Huwag tayong mapalinlang dito sa mga tanong nila. Kasi ang mga tanong nila, safe yan para sa kanila. Kasi nagtatanong Pero on the eyes of the Filipino people, on the eyes of the loyalista na mga bangag na mga loyalista, babahiran talaga. Kahit tanong lang yan, may relasyon? Hala, grabe. Grabe naman, ang bastos naman itong former president natin. Ganon kaagad. Di ba? Kumbaga, sabi nga ni James Bramlett, itong ating moderator sa Donmar TV, mind conditioning. Yan ang tinatawag na mind conditioning. So, hindi yan maganda.